Madami nga ang pinabilib ng Gilas Pilipinas sa naging performance nito sa FIBA at marami din ang nagtanong dapat palitan na rin ang mga players ng Gilas Pilipinas na hindi na nga nagagamit. Isa sa mga posibleng palitan dito ay sina Japit Aguilar, Carl Tamayo, Mason Amos at iba pang mga players na posibleng i-evaluate ng Gilas Pilipinas at ni Coach Tim Cone. Pag-amin nga mismo sa head coach ng Brazil, nakita nila ang weakness ng Gilas Pilipinas sa kanilang naging laban dahil ang karamihan sa nagagamit ni Coach Tim Cone na player, 6 or 7 player lang at nag-a-average nga ito ng 33 minutes per game. Ang ibang mga players ay hindi na nga nagagamit dahilan para bumaba ang kanilang kumpiyansa, dahilan para hindi nga maganda ang kanilang naging performance, especially si Carl Tamayo. Nung si Coach Tab Baldwin ang gumamit dito ay napakaganda ng kanyang ipinakita, at si Calvin Optana, although limited minutes nga lang pero hindi rin maganda ang kanyang naging performance. Kaya nga kung i-evaluate mo ang naging performance din ni Japet Aguilar ay hindi na rin maganda. Marami ang nagsasabi magre-retiro na talaga itong si Japet Aguilar. Sa tagal niya nag-serve sa Gilas Pilipinas, kinakailangan na magkaroon ng isang big man at hopefully daw maibalik na si AG Edo sa susunod na window. Kinakailangan ang kanyang presence habang hindi pa 100% si Kai Soto at hopefully si Renz Abando maibalik din ni Coach Tim Cone, dahil kinakailangan ni Coach Tim Cone ang mga firepower na player para nang sa ganun lumakas, at kinakailangan din ng Gilas Pilipinas ng isang legitimate point guard. At hopefully sa pagpapadrap ni RJ Abarentos ay magbalik Gilas ito. Alam natin ang kakayahan ni RJ Abarentos, kayang-kaya nitong tapatan ang mga point guard ng karamihan sa mga nakalaban natin, at hopefully magkaroon din tayo ng shooter sa katauhan naman ni Matthew Wright, at ayon nga mismo kay Matthew Wright, handa siyang magrepresent. At hopefully din si Jordan Heading, sa pagkakataon ito ang mga susunod na window ay available na si Jordan Heading. Pag-amin mismo ni Jordan Heading, kaya naman hindi siya naging available dahil meron nga siyang commitment para sa Strong Group Philippines. At hopefully sa mga susunod na laban ng Gilas Pilipinas ay kayang-kaya na nilang makatapat ang Brazil. Alam naman natin kaya natalo ang Gilas Pilipinas ng Brazil ay dahil na rin pagod na si Justin Brownlee, at nakandado na nga nila si Justin Brownlee. Alam kasi ng head coach ng Brazil kung paano nila patitigilin si Justin Brownlee. Kaya naman ang kanilang palitan o rotation sa first at second quarter napakabilis, dahilan para nga ang plano pala nila sa third quarter ay gawin ng kandado si Justin Brownlee para nga makaunos ang Brazil. Alam natin na kayang-kaya natin tapatan at talunin ang Brazil, kaya lang naunahan si Coach Tim Cone sa mga diskarte pagdating sa depensa. At ayon nga sa ating mga insider, malaki ang posibilidad na ang lineup sa susunod na window ay madadagdagan at mas malaming mga players ang posibleng madagdag para nang sa ganon ay mas madaming pagpipilian si Coach Tim Cone. At hangad din ng mga fans na hopefully daw sa mga susunod na laban ng Gilas Pilipinas ang 12-man lineup na iprepresent ni Coach Tim Cone ay magamit, dahil ito naman talaga ang dapat, dahil kaya nga kumuha sila ng 12-man lineup para ma-maximize ang mga players, at nang sa ganon ay hindi pagod na pagod si Justin Brownlee at Yudmar Fajardo pagdating sa crunch time. Ano sa tingin nyo? Dapat nga bang palitan, at sino-sinong player ang dapat palitan? Komento na sa baba ng video at pag-usapan natin yan.
Once again, this is Percival Monteron at your service. Don't forget to subscribe my sports channel at don't forget to click the notification bell button para nga maging updated palagi sa kwentuhan. At bago pa man natin tapusin ang ating kwentuhan, shout out muna tayo sa ating mga solid na followers na laging sumusuporta sa atin. Kay Adrian Dulay at sa Dulay family, Anthony Laquialon at sa Laquialon family, Kagawad kat sa Kinudukusin ng Hagonoy Bulacan, Ricky Lanza ng Ricky Rider TV ng Tansa Cavite at sa Lanza family. At syempre, si Mr. Julius Roche, Ronald Gato, Criston Mariscal, Rafael Branya, marami pong salamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Pakibisita na rin po ng Facebook fanpage ko, paki-like, paki-follow, paki-share. Ganun din po sa YouTube channel ko. Ang Facebook fanpage ko na Pulgoso, Hapres PH, ang TikTok channel ko na Percival Monteron Sports Channel, at syempre yung YouTube channel ko na Percival Monteron Sports Channel. Pakibisita na rin po, paki-follow, paki-share. Hanggang sa muling kwentuhan. Maraming salamat po.